Noong Hunyo 21 hanggang 22, 2025, nagsagawa ang Estados Unidos ng malawakang atake laban sa tatlong pangunahing nuclear facilities ng Iran, Fordow, Natanz, malapit sa Isfahan, at Isfahan Nuclear Technology Center, gamit ang kombinasyon ng malalaking bunker-busting bombs na ipinakawala ng B-2 stealth bombers at mga sea submarine launched gamit ang pangmalakasang Tomahawk cruise missiles. Ang opisyal na bersyon ng US ay nagsabing malubhang na-degrade o obliterated ang mga site. Pero mga independyenteng analyst at imaging experts nagsasabing malaking pinsala ang nakita sa Fordow at variable o hindi ganap na pagkawasak ang Natanz at Isfahan at may malaking kawalang katiyakan tungkol sa fate ng ilang uranium stockpiles. Isinagawa ang pangunahing operasyon bandang Hunyo 21 hanggang Hunyo 22, 2025 sa madaling araw na oras ng Iran. Inulat bilang isang maikling synchronized strike window. Isa sa mga target ng naturang pag-atake ay ang Fordow Fuel Enrichment Plant na nakalibing sa ilalim ng lupa sa gilid ng bundok. Ipinakita ng satellite images ang maraming butas, craters, sa ridge at signs ng penetration ng bunker-busting munitions. Ito ang pinakamalaking napinsala ayon sa maraming imahe at analyst, ang Natanz Nuclear Facility sa Isfahan Province area. Ang pangunahing enrichment complex, tinamaan din ngunit may mga ulat na ang underground centrifuge halls ay mas mahirap i-assess at maaaring hindi tuluyang nawasak. Ang Isfahan Nuclear Technology Center's conversion of fuel fabrication at iba pang teknikal na pasilidad. Nagkaroon ng pinsala ngunit iba ang antas kumpara sa Fordow. Inulat na gumamit ng B-2 stealth bomber na nag-drop ng malalaking GBU-57B Massive Ordnance Penetrator, MOP, na tinatawag na 30,000-pound bunker busters. Ito ang kauna-unahang malaking gamit sa totoong combat according to reports. Gumamit din ng Tomahawk cruise missiles, mga sub-sea-launched Tomahawks, na nag-target ng iba pang surface facilities at infrastructure. Ulat din ng paggamit o pag-involve ng advanced fighters, F-35, F-22 at iba pang ISR assets bilang escort o decoy, ayon sa ilang opisyal. Ngunit ang headline weapons ay B-2 plus MOP at Tomahawks. Sa satellite imagery, ipinakita ng ilang modern imagery providers ang mga crater at 6 apparent penetration points sa ridge. Mga eksperto nagsabing malaki ang posibilidad na na-compromise ang ilalim na centrifuge halls, ngunit hindi 100% kumpirmado dahil sa lalim at reinforcement ng pasilidad. Sa Natanz at Isfahan, may nakitang structural damage at nasirang surface facilities. Independent assessments nag-note na posibleng setback sa kapabilidad pero hindi lubos na permanente ang pagkawasak. Depende sa kung nasaan nakaimbak ang enriched uranium at kung gaano kalaki ang na-destroy na centrifuges. Sa mga unang ulat, wala agad na confirm na malawakang US-caused civilian casualties sa tatlong site. Ang malaking bilang ng nasawi na iniulat sa ilang sources ay kaugnay ng mas malawak na Israel-Iran exchange at Israeli strikes. Ngunit may magkakaibang pampublikong death toll figures mula sa Iran para sa kabuuang konfrontasyon sa mga nakaraang araw. May malakas na concern mula sa analysts at IAEA na posibleng inilipat muna ng Iran ang ilang mahahalagang stockpiles, kabilang near weapons-grade enriched uranium, bago ang strike. Satellite imagery ng mga araw bago ang atake nagpakita ng unusual activity at mga convoy sa labas ng ilang entrances. Dahil dito, naging mahirap para sa IAEA at iba pang independent inspectors na ma-verify kung anong material ang nawasak o na-relocate. Aksyon ng US lumalabas na bahagi ng mas malawak na Israel-Iran conflict. Israel nagsimula ng mga strike ilang araw, at ang US inangkin na target nito ay pagpapahina ng Iranian nuclear weapons capability upang pigilan agad ang paggawa ng weapon-grade fissile material. Ngunit sabi ng militar na eksperto nagsasabing air strikes,
kahit malakas, ay kadalasang setback lang at hindi naglilinaw ng long-term elimination unless may sustained follow-up operations at inspection access. Maraming bansa, UN officials, at non-aligned states nagpahayag ng pag-aalala at nag-warn laban sa further escalation. Ilang allies ng US nag-support sa objective, ngunit nag-express ng concern sa legal at humanitarian implications. IAEA at iba pang monitoring bodies nagpahayag ng pangangailangang gawing available ang sites para sa inspection. Ngunit Iran nagprotest at nagsabing illegal ang pag-atake. Ang posibleng epekto ng pag-atake sa mga nasabing lokasyon ay posibleng temporary delay sa enrichment output ng Iran. Buwan taon depende sa halaga ng na-destroy. Gayunpaman, kung na-relocate ang enriched material, timeline para sa paggawa ng weapon-grade uranium ay maaaring hindi gaanong naapektuhan. At pag-igting ng regional conflict, retaliation, proxy attacks, pagputol ng diplomatikong channels at muling debate sa international norms, legality ng preemptive strikes.